kung pagkalipad ang isip kung saan naroon, hindi talaga makakabit ito. Ay kayo nakatingin sa atin. Dapat iniintindi. Okay? Sige, anong mission namin? Para marating namin yung vision. May mission kami. Ito yung actions na gagawin namin. That's the purpose of having the mission statement. Kaya makikita niyo yung mga organizations may mission, may vision. Pag nagagawa namin mararating namin. These are the activities we will be undertaking para marating namin. Yun ang purpose noon. Kaya ang bubulaga, pagka kayo nakapunta sa Lima, ang daming pa kami kuya kayo nagtatrabaho doon. Ang bubulaga sa inyo ay ang kanilang vision statement. Talagang may spotlight pa. Para lahat ng kilos ng trabahador naka-anchor doon sa vision statement. Pagka hindi ka naniniwala doon sa vision, nung pinapasukan mo kumpanya, wala kang karapatan to stay there. Kung hindi ka naniniwala. Okay? So dapat kami, nanarito kami, ilan kami? 5. Dapat, we believe in this. And I will always believe in this. May mga kamag-anak ako na na-cover ang lupa nila sa Rosario. Wala, nasa mga magsasaka. They have to accept it. Kailangan i-accept nila. Yung pinagdaanan nila ay sila ay mabayaran naman ng naglaba sa Philippines. May mga tenant kasi, may mga magsasaka sila. Okay. To lead the implementation of agrarian reform and sustainable rural development in the countryside. Kami ang mag-i-implement ng agrarian reform. Dapat through land tenure improvement. Pagka sinabing land tenure improvement, di ka dahil nakikita na kahanglaan. Babaguhin natin, i-improve natin ang kalagayan mo. At ikaw, at the helm, nakikinig ka lang doon sa may-ari. Kung ano sasabihin, you have to follow. Ngayon, ikaw na ang may-ari. Ikaw na masusunod. Kaya, yan ang land tenure. Gusto namin i-improve ang kalagayan paglupa mo o ng ating mga magsasaka. Ayan na. Provision of integrated development services to landless farmers. Dito ako nagtagal. Dito ako nagtagal. Technician ako. Pero nagbukas na dapat daw tinitingnan yung development yung pag-angat ng buhay ng farmer. Ay, nung makita din, nasa kanya na. Ay, wala namang mapuhunan sa pambili ng pataba. Wala namang pambili ng feeds para doon sa alaga niya. Wala rin pambili ng bata para maalagaan at mapastol, mapataba. Cattle fattening, wala. Ay, gusto mong i-improve yung buhay ng farmer. So you have to provide them with development services, support services. Doon ako, may mga project proposal na ginagawa para training designs. Doon ako naglagay. Ayan. At sila, landless na sila, hindi na yung landless. Pero ang focus namin, yung landless, yung walang pagnanay-ari lupa, yun ang focus. Yun ang gusto namin ma-hit, na magkameron. And then finally, small landowner cultivators and the delivery of agrarian justice along the way, habang ini-implement yung programa, may pag-aaklas. Ayaw mo may-ari na lupa, syempre. Sino basta papayag. So pupunta siya sa usaping legal. Maghahani na siya ng protesta. Diba? Meron din tutulong
sa ating magsasaka. Meron kaming legal division sa office. Meron kaming mahusay na abogado. Doon siya ang a-assist sa mga ARUs. Plus, benefit lawyers, yung mga legal, paralegal, hindi pa nakakuha ng bar, hindi pa nakakapasabi lang abogado, pwede sa amin para tulungan ang ating mga magsasaka. Marami kami doon to assist. Pagdating mo, kasi meron pag-aaklas laban doon. Hindi smooth, hindi ganun kadali. May yung pang-aaklas, may yung magreklamo, right? Papaano ngayon ang ating farmer? May batas. I think, doon naman papasok ito. Delivery of agrarian justice. So, kumpleto sila Carlos. Pag ikaw naging beneficiary, isa-survey yung lupa mo, magkakameron ka ng title, nandiyan ka, gusto namin improve ang mo. Utay-utay, ibigyan, susuportahan ka ng lahat. May pamamaraan kami kung paano gagawin mo. Hindi pa pwedeng pang-isang tao lang ang aming pagbibigay ng support and servition o ng support, tulong suporta sa mga magsasaka. Kailangan grupo. Kung ikaw ay beneficiary sa daan kayo, dapat lahat ng isang daan mabibigyan ng pagkakataon, mabibigyan ng tulong. Hindi isa. Hindi pwede. So, paano namin gagawin? Hopefully, mamaya matouch ko. I-o-organize ang mga farmers. Mamaya. Sige. So, this is our mission para mararating namin ito. Unang-una talaga doon, land tenure improvement. Dapat mapapunta doon sa dapat mag-ari ng lupa ngayon. Yan yung mga nagpapagal sa mga lupa. Dapat sila may-ari, right? Okay, next. Now, ito yung major programs kami. Dito kami. Ako, nagbibiyan. Ito. Unang-una, ito, LTI. May division kami doon, LTIP. Anong gagawin ng mga ito? Ito ang mga programa. Operation Land Transfer, ito during the time of Ferdinand Marcos Sr., yung tatay ni PBBM. Kaya lang ito, nakafocus lamang 7 hectares and above. Kaya lamang, may hangganan, rice and corn lands lamang. So, ang masasakop, yung tinataniman ng mais at palay na mahigit sa ilan, 7 hektarya. Kaya kung 10 hektarya ang pag-aali mo na palayan o maisan, masasakop ang ilan? 3. Kasi retain sa may-ari ang 7 hektarya. Gets? Nakuha yan? O, saan tayo kukuha ng farmer? Magkakamera ng screening, application, and screening. Ang mga tagada kung sino. Pero usually, dun sa 10 hektarya na yun, imposible, yung may-ari ka na magkatrabaho doon, right? Imposible. Bakit mo isa ng hektarya, pagkalaki-laki na eh. Eh kung 10 siya, kaya ba niyang trabahuin? Mga magtatrabahuin. Yun ang pwede mag-apply doon sa 3 hectares. Nakukuha niyo? Kung walang magtatrabaho ka pa, responsibility ng dami na kumaka nung magiging interesado doon sa lupa. At definitely, meron na. Voluntary offer to sell. Binigyan ng pagkakataon ng may-ari ng lupa na may malaking yung pag-aari ng lupa na voluntaryo na ibenta na. Bibili na ng pamahalaan yung lupa na agrikultural mo at daw na ang bahala kung sino magiging beneficiary. At marami, ang dami nito, ang dami kong nakilala when I was a technician. Hindi lahat ng may-ari ng lupa
ay kontra sa batas. Meron nakakaulaya. Meron. Ang dami. Meron na namit ko nga yung Josefa Reyes Luz, yung may-ari ng rural town of Lubog. Even there, kasi siya nagpupunta alam niyo, sila voluntary. Ang kanilang lupa ay 300 hectares in Rosario. Ano kalaki yun? Hindi sa imahinasyon ko, pero yung beses ako nagpunta, yung naabot lang ng paligid ko. Pero lahat yun napapunta na sa mga magsasaka. Kasi hindi mga magsasaka. Nagkamero na sila ng dito. Tapos kung kami napunta doon, 5 araw kami. Wala namang masakyan. Ay di, mag-i-stay na kami doon para tatapusin ang documentation. Pagbalik namin, hindi naman kami makalabas kasi nababakura ang sasakyan. Ang sama kasi ng kalsada. Pero ngayon, pag pumunta ka, ang ganda na, pinagawa na ng daw katikasan. Kasi nandun ang maraming agrarian reform beneficiaries. Okay? So, voluntary, ayaw ko. Hindi ako masasakot. Alam naman na may record naman. May record naman na ang laki ng property mo Compulsory acquisition. Ano ba ang compulsory? Sa ayaw at sa gusto mo, i-cover ang lupa mo. Kahit hindi mo ibigay ang titulo ng lupa mo, may K ang tagalang parang kuklatin at hanapin siya. Di ka may duplicate copy ang mga titulo, magre-request lang kami from another government agency like the LRA sa copy ng title. Definitely bibigyan kami kasi ang nagre-request. The request is official. Ang nagre-request ay another government agency. Because there is the law. Nandun yung batas na ipo-cover ang lupa. So ang tawag doon sa ayaw, compulsory acquisition. At marami rin dito. Ito gagawin ang lahat. Magpa-file ng kaso yan. Pero marami rin ang nananalo. Nananalo ang bawat. Ito napakaganda, VLT, walang programa, voluntary land transfer. Ibig sabihin, voluntary na. Ang mag-uusap na yung may-ari na lupa at magsasaka. At voluntary na niya, sila na mag-uusap kung papabayaran kung hindi. Sila na rin ang mag-uusap sa halaga. Pero kami ang magpapatid. Libre na. Voluntary land transfer. Marami rin nag-opt nito. Umili sa schema na ito. Definitely, yung mga government-owned lands under EO 407, government-owned lands, goal. Ito lang. Ito. EO 407, pinag-aralan ko. KKK, ito yung mga government lands na, itong KKK, ito yung government lands na binili ng gobyerno para doon sa mga biktima ng, halimbawa, noon, sumabog na ang taal, right? Noong unang pa, hindi ngayon lang. So may mga victims doon. Bumili ang government ng lupa para ibigay o para doon manirahan at maghanap buhay yung mga victims ng taal. Unfortunately, kasi sa Rosario meron landed estate yung tutawagin. Unfortunately, may mga ilan lumikas. Pero marami dito ang nakatiwang. Hindi alam niyo mga tao, hindi kakakagad ay tatanggapin yung gano'n. So yun ang ito. Yan, landed estate. So, dapat yung mga yan should be distributed. Dapat mapalipat ang pagmamayari sa mga qualified na mga masas. Okay. And then of course, pagka ang lupa mo
naman coverable. Hindi more than 5 hectares. Pero meron magsasaka doon. At may nagsasaka, may tanim, pwede siyang mag-opt, yung magsasaka ay mag-opt ng leasehold. Ibig sabihin, magkakameron, usually, baliktad ang may-ari ng lupa, 75% ng harvest kanya. Ang natitira, 25% sa magsasaka. Yun ang hatian ng magsasaka at yung may-ari ng lugar, binaliktad. Ang tama pala, 75% ng harvest sa magsasaka at 25% dito sa landowner. Yun ang gusto namin. Pero, lahat ng cost, lahat ng puhunan should be shouldered by the farmer. Mga fertilizer na ginamit niya doon sa palayan, ito na. Pero 75% of the harvest, mapapapunta sa magsasaka, 25% lang ang sa may-ari. At yun ang ipinopromote nitong leasehold operation. So, magkakameron din tinatawag na kontrata. Taling buwisan. Hindi buwis sa munisipyo, ha? Taling buwisan, yung pagbibigay sa may-ari, mag-a-agree both parties na ito, ganito karami lagi ang ibibigay mo sa akin. Nakukuha niya. Which is dapat 25% ang mapapapunta sa may-ari, 75% should go to the farm. Yun ang leasehold operation. Nakukuha. So ito yung mga lupa na hindi na-cover ng land reform, yung 5 hectares and below, pero nandun yung magsasaka. Pinoproteksyonan tayo. Nakukuha niya? Okay. Sige. Next. Dito ako naglagay. Program Beneficiaries Development. Nasa LTI ako, hinugol. Kumuha sila ng 8 technician, nagsimula, para gawin ito. Ano ba ito? Program Beneficiaries Development. Sino ang beneficiaryo ng programa? Ulit. Kanina nasabi ko, pakilakas. At mga farmers. Ano tawag sa kanila? ARBs. Agrarian Reform Beneficiaries. Ang dami sa Apar, sa Balibago. Yung katabing barangay ng Balibago. BIGA. Big A at Big BIGA. Ang pangalan ng organization nila ay Big A. BIGA Balibago. Tama. Magkatabi yun. Tabing dagat, right? Ang dami kong katutulog doon. Tabi ng dagat, ang ganda lang sa ano nyo. Pag dumo mo, dagat na. Kami malayo eh. So dito, ilalunch namin yung mga ARCs, Agrarian Reform Community. Okay. I-ano nyo yung imagination, pagkanamin. Sa Nasugbu, siyam na barangay, iisa ang may-ari. Can you imagine that? Composed of around 2,000 hectares. That's a lot of inequity, right? Hindi pantay talaga. May marami magsasaka doon. Yun ang over yun ng land reform. So, definitely, libo ang nabiyayaan. Libo ang magsasaka doon. Sa laki yun. Siyang na barangay. Anong gagawin? I-declare adjacent. Ano bang adjacent? Yung magkakatabing barangay na maraming ARD, minampa sila. Yung populasyon ng ARD nandun lang. Nilaunch siya, tinawag siyang Agrarian Reform Community. Kasi nandun naman ang magsasaka na maraming nabiyayaan ng lupa eh. Diba sabi ko kanina sa inyo, ang intervention ng DARP nakafocus
sa ARP, hindi kagaya sa DA, na lahat ng magsasaka, paglilingkuran. Kami, nakafocus sa mga agrarian reform beneficiaries. Anong gagawin namin dito? Formation and strengthening of ARB organizations. Hihikayatin ng lahat. Ang dami, o-organisahin. Ano ba kung sabihin ng o-organisahin? Pipilitin, tuturuan, dapat mag-form sila ng organization, an association of agrarian reform beneficiaries. Okay? Later on, ipupush namin sila to be a cooperative. Yun ako, hihikayatin ko. Magbibigayan tayo ng 200 piso. Ilan ang may gusto? Walang sapilitan, voluntary. Mag-member, pagka nakapag-ipon, mag-uumpisa ng isang maliit na negosyo na anchor, yung gusto, yung fit doon sa organization. Ano? Unang-unang credit, pagpapakutang, maliit na pagpapakutang. Ino-organisa ako ang nagtuturo. Pero dapat palalakasin yung organization, dapat ay sila ay makakakilos independently. Doon sa pera nilang naiipon, gagawa sila ng mga polisiya para ano sila ng pagpapakutang, negosyo pagpapakutang o credit. Sino ang uutang yung mga members, may kaunting interest. Pagka naman laki ng pera, bibili ang organization ng baka. Pag bumili ng baka, cattle fattening, ipaingili. May kita ang organization. Pag malaki-laki ng pera ng organization, ang organization magkakameron ng fertilizer trading, mamimili ng pataba. Doon bibili ngayon ang farmers ng pataba. Doon sa organization. Matututo silang magnegosyo. Sa palagay nyo, pag tumubo yung samahan, kanino mapupunta? Sa mga farmers, dahil kung ano man tumubo, pagkakatihatid ng mga ARPs. Yun ang ginagawa namin sa kanila. Kaya sabi ko, kung hihingi ka sa daan ng Sir, ako po ay magaling na mag-aalaga ng baka. Gusto ko pong makapag-ibig ng baka. Anong sasabihin namin? Listen, para maintindihan. Pumunta ka sa Kamahal. Yun ang pangalan ng cooperative. Naging cooperative na sila. Ang laki-laki na doon sa kasunod. Pumunta ka doon, sila'y nagpapakili ng baka. Doon ka. Kahati ka pa sa tubo kasi mag-member ka ng organization. Like in cooperative. You know what a cooperative is? Ikaw ang nagtadirect, ikaw ang nagdidesisyon, ikaw ang yung mga may-ari, yung mga members, ang nagtaano, ang tubo, sila na pero kayo rin ang tatangkilin ng negosyo. Doon po ako naglagay. Kaya ako, I'm very proud of what I'm doing right now. May pagmamalaki. Kahapon na, si Randel, Sir, ilang beses minensyon yung mga taga-Magno ang pangalan niyo. Kayo daw po ang nagtyaga para sila'y matuto. Tuturuan ka ng pagmamaneho ng organization. Para lahat ng tulong-suporta ng DTI, ng TA, doon padadaanin sa sama. Hindi si Juan de la Cruz ang mali, kundi lahat ng member. You see the point? Kaya hindi pa makaka-create ka ng impact. Yun ang kailangan nila. Yung hindi
isa lang ang makikinabang. Manapay, sandaan agad ang makikinabang dun sa project na ibigay. Lahat ng intervention ng DAP, lahat na tulong suporta ng DAP, credit, pagpapautang, bibigyan ka ng puhunan, microfinance. Pero tuturuan ka kung paano patatakbuhin yun. Ako ang nagtuturo ng microfinance. Ako ang nagtuturo ng paggawa ng maayos na pulisiya. Dapat may policy. Hindi napapabura ng isa lamang. Kung paano ang turing kay Juan, ganun din ang turing kay Pedro. Fair. Kailangan may policy. Kailangan, ako'y iiwi ng baka, ano ang pulisiya? Sino ang pwedeng makaiwi? Ilang buwan ang alagaan? Paano ang hatian sa tubo? Tanong, sagot. Yun ang policy. So lahat ng iiwi ng baka, pare-parehas ang pagtrato. Kasi may pulisiya. You get the point? Alin po, ako ang nag-handle noon. Plus, leadership training, ano ang maayos na pag-iinuno ng isang samahan. Walk your talk. Kung ano nang gagaling sa bibig, dapat yun ang ginagawa mo. Hindi yung ganyan ka ng ganyan, wala naman sa gawa. Tama ka na. Okay? And then, ito, dapat ang isang samahan ng mga leaders makikilala. Ano bang devotion yan? Yan yung mga yan nagpapaibi ng baboy. Yung mga yan, bukod sa nagpapaibi ng baboy, ang mga yan ay may devotion. Pagpapautang or credit. Mayroong emergency loan, mayroong regular loan, halimbawa, kailangan mo ng additional capital doon sa iyong maliit na tindahan, pwede ka mag-loan sa cooperative. Sustainable, area-based, rural enterprise. Dapat sila makapagmaneho ng sarili nilang negosyo. Yun ang ano. Yun ang goal. Itong mga beneficiaries na ito, you know, they have to decide for themselves. Hindi yung ini-influensya ng taga-dito. Dapat sa sarili nila makakatayo sila. Hindi yung diktat. Yun ang gusto namin mangyari. Kaya mayroon kami mga organization na kami ang nagsimula, which I'm very proud to say. Pwede kang iwalay sa inahin, pwede kang iwalayan ng dapat. Konti na lamang ang pupunta doon. Yung mga kasamahan ko na ang expertise ay yung community development, we call them development facilitators. Ako dati, I started as a development worker. Ang tawa. Hinugot ako. Ginawa akong development worker. Yun ang ating isang role. Gusto ko, nangangabayo kami sa Haibana, 8 oras. Akala niyo, nagtapos ka pa sa pamantasan ng Santo Tomas, bago mga mabayo ka. So, hindi yun makaka-affect sa. I'm telling that to my cousins, my friends. I'm very proud to say na yun pala. Nung kami bumaba sa kabayo, basa-basa ang kumbiyo ko. Sabi ko, bakit natalibagan ako? Yun pala, pumapawis ang kabayo, yung siya, sako lang. So, pagbaba namin, lahat pampapa. Sabi ko, parang mapaigi yata ako. Kasi ang haba ng, yung mga magsasaka na hinihilan nila yung kabayo, parang ako yung namumonsensya. Parang sabi ko, kumuha na rin kayo ng isang kabayo, sa layo yun. Sabi ko, parang ako nakasakay sila. Sanay na po kami, baliwala po sa amin. Doon ka rin napapasok. But still, mali. Para sa akin, mali. Dapat may kabayo ka rin, sabay tayo na namabayo. Diyan po, should be that. Ngayon po, hindi na namabayo. Kasi magaling ka naman.
itinagawa ng DPWH, partner natin. Hindi na, konti na lang. May tulay na maayos. Hindi na ako nakakabalik doon. Matagal na. Yung ibang mga nakakaundayaw doon ay natsugi na. Kaya namimiss ko. Definitely, I cannot remember them by names. But when I have the opportunity of seeing them, surely I will recognize them. Okay? Sustainable. Pag naggawa ka ng negosyo, dapat sustain, hindi yung ningas pugon. Sa umpisa, gandang-ganda. Sa pamali, lahat, umakayaw na. Anong klase kayo? Hindi pwede. Walang ayawan ito. Doon ko rin nag-discover kung sino totoo pa. Nagpapakatotoo. Napakadami. Sabi ko, bakit nawala na yun? Dati siya laging katalangitan. Ginawa. Yung namin papabuti kami siya kung nandun sa harapan namin. Nasa na kami yun? Naku, sir. Ay nangutang sa kuko ay hindi na nagbayad. See that? Pero siya wala na talaga maihaharap. Lalo na pag pupunta ang mga taga-agraya. Sige. Next week. Major programs, agri-technology. May mga itatay up namin kayo sa DOST, sa DTI, para magkameron ng additional na kaalaman. Nakikita niyo yung Sampalo Candy, made in sa Biga, Balibago. Hindi ko na, very popular sa amin. Sa Haibara. Oh, candy. Sampalo Candy. Iba-iba, merong spicy, may regular. You should be proud. You should know that. Agri-technology. Paano kaya sila nakagawa noon? Dituturuan. Paano nila naging research? Noong una, ang sampalok, ang bunga ng sampalok, pagdaan ng mga tao, kinitisod-tisod lang. Hindi na nila kailangan yun. Di na yung natuto kung paano yung paggagawa mo. Iniikot at ibinibenta sa co-op. Ang co-op naman may machine. May technology para gumawa na. Plus yung mga members, alam niyo, pagka nagkakawa, yung kompleto yung nila, yung may hairnet, hindi pa pwede basta-basta malinis. Kasi what they are producing ay pagkain. Tapos, we also, yung B5 approved, Bureau of Food and Drugs. Kailangan yung product mo makasit ng approval sa B5 para kahit siya dalhin sa SM, sa Robinsons, pasok. Kasi B5 approved. Tuturuan din ang mga magsasaka kung paano yung pag-label. Saan ilalagay. Itatay up namin sila sa Philippine Bottling Company. Anong klaseng bote? Shape ang gusto nyo. Ituturo ng mga kasama ko. Hanggang sa yung grupo na ang nakikipag-usap directly. So, kasi ituturo na namin, nalid na namin. You see that? The programs are very good. Napakaganda. Tao na lamang ang tapang mo. Pag hindi ka nagpapakamitin, kung gagaya ka doon sa example na binigay ko, kaya yung pagkakating ng mga tagagara, hindi na nagpapakita. Kasi napapahirap. Nagkagawutang ang utang, reputasyon niya ng tao. Remember that. Credit management, kaya mo tuturuin sa inyo. Paano ang pagmamaneho ng pag-utang ng negosyong pagpapakita? Pagkabinala mo ang isa at napabalita ka
Sige, farm-to-market routes, pagka may co-op, doon naka-focus ang development. Farm-to-market routes, bridges, multipurpose pavement. Ano ba yung multipurpose pavement? Hindi ito yung solar, granite, yung parang gagawin ninyo sa gabing basketball court. Sa umaga, gagamitin yung cooperative na bilaran ng palay. Kaya tawag doon multipurpose pavement. Pinopondohan din ng agrarian. Halimbawa, dito yung office ng co-op. O, di dito. Bawa mapipili ng co-op, pag susumikapan ng co-op na mapili yung patabing lupa. Doon pinagagay. Kasi, di ka nagbibilan. Ay, ang mga farmer, kukuha ng sako o ibibilan doon sa tabi ng bahay. Tama. Hindi kayo bago dyan. Alam mo yan. Ay, samantalang doon, may kaunti lang fee ang co-op para magamit mo yung bilangan. Ay, stylus. Tapos multipurpose pavement. Irrigation. Solar. Ang pinupromote niya ang maganda. Pero these are good for rice lands. Yung mga nananatili palayan. Ang daming nananatili, ang daming panapit barangay. Even in Alabama, they have a small terraces, rice terraces. At apart, ay pumunta yun. Kaya malaki yung get ready for adventure. Pero maganda ng pansabi. Okay, pre- and post-harvest facilities. Ano ba ang pre? Dapat alam na yan. Bago magtanim, may mga technology dyan. May land prep. Have you studied that? Land preparation. Ipaprepare mo yung lupa. Ano gagamitin mo yung machine? Ibibigay sa iyo. Ipaprovide kung maayos yung samahan. Okay, and kung yung lupa nananatili pa rin, maisa at palayan o kung ano man, bibigyan ka ng pre at post. Ano ang post? Pagkatapos, yung sa pataan post-harvest facilities, like what? Harvester? Meron ngayon, have you heard of the halimaw? Halimaw. Yun yung parang machine. Malaking parang traktora. Halimaw. Yun naman, harvest ng lupa. Hindi na kaya na lang nag-displace ang labor. Kasi yun ang mag-harvest. Pag binaanan doon, siya ay hindi na kailangan dumaan sa thresher. Ang thresher, yung nagsiseparate ng palay doon sa stalk. Tama ba? Sa stem. So hindi na pag pumasok, pag nilagay mo yung pag-inanin doon, halimaw, yung palay mo, paglabas niya, palay na rin lang. Kasi dire-diretso na itetrash na rin siya. Kaya ang tawag sa kanya yung halimaw. Okay. Lahat yun ibibigay. Hindi ibibigay. Meron tayong kasunduan. May MOA. Na kapag hindi mo ginagamit ng maayos at palaging sira, those are instances na pwede kukunin natin. DAR will get all those equipment. Nasa MOA yun. Pag pinababayaan, ang dami namin dinistribute ng tractor. Ang dami heavy-duty tractor yung malalaki. Sa mga associations and cooperatives, ang dami. Pagbalik namin, ito lahat ay flat, nakatibang-bang, na ang requirement dapat may garahe. Pagka walang garahe ang isa sa sakyan, yung wear and tear niya, ang bilis. Kasi natutulugan siya ng moist, nasisira, nagkakalawangin. Di ba ba? Alam mo yan, yung mga terminology ko. Puro tayo patangin mo. Kaya requirement na dapat yung organization magpapagawa ng garahe para doon sa tractor. Okay, alam niyo, mayroong organization 24, yung unang distribute na traktora. Heavy duty lang. John Deere, Massey Ferguson, yung mga brand. Merong
After 5 months, sila na. Pero may mga organizations na nadadaanan natin, pinaka-car-wash yung tractor. Yun ang magagaling na kausap. Hindi pa pwede yung, ayun, nakakatamad ng tulong yung mga tao na ganyan. Kayo, may-inspire kayo na tulong. Hindi pa pwede yan. Hindi tayo naglulungan dito. So wala na na. Lahat kami dun sa office. Wala na ng dami. Hindi na namin sila i-recommend. Magtiis kayo. Later on, ngayon nababago ang mga ugali. They realize. Dito yung 2014, didistribute yung countdown ng heavy-duty tractor. 2014. Mayroong hanggang ngayon, ilan na napabigay, nagbigay na ulit kami, kasali ulit sila. Kasi ang ganda ng record nila. Mayroon na ulit panibago na panggulay. Ano panggulay? Yung maliit na traktor. Kasi pagka masyadong malaki, hindi bagay, gulayan eh. Nakukuha niyo yung puntos ko. Yun, nakakatatlo na. Hanggang ngayon, naghahanap pa yung kakuna ng bibigay. Yung iba, matagal nang ibinenta, chinang na. Kaya lang. Those, makikita ko sila mga gusto. Okay. So, yan, kanina, dapat may negosyo na tuloy-tuloy. Hindi yung pagkaraan ng 5 buwan, eh, nasak na ako ang puhunan din. Wala na, nadala na. Ay, hindi na ako. Pero you know what? Ako'y 22 years old na mag-awa. 21 na nasa lahat na ako eh. After my graduation. Kasi sabi ko sa'yo, tayo makikita ako ng mga. Sabi ng nanay ko, you know what my mom said? Kaya mo? Parang pinag-alala. Nagtapos ko sa ganito, tapos mapipigla ka lang ng kape. Sabi ko, wala sa akin yun. Clerk ako eh. I have to accept. Kaya nasa pag ini-interview ako, I have prepared around 500 cups of coffee when I was studying. Proud ako kasi from there I learned. Humility, pagpapakababa. Meron akong nakakasama na nilagay dito at hindi daw niya kaya mag-prepare ng kape. Tatansin natin. Ano yung decision ko? Pero ako hirap na hirap noon. Tagapag-type na ako, tagapag-timpla pa ng kape, lahat ako. Dalawa pa noon ang sa operations may Eastern at Western. May kampo ang Eastern, may kampo ang Western, may chief. So dalawa, pinag-iling ko. So yun. Credit and microfinance. Dapat yung pangangailangan pang-pinansyal. Halimbawa, gusto mo mamumuno. Halimbawa, mayroong may sakit, may emergency room. Dapat ang magsasaka, doon ang hihirap sa kanilang sangka na mababa ang interest. Kasi kanila naman yung pera na nilagay. Dapat meron silang maayos na credit program. Microfinance. Ano ba yung microfinance? Ano yung manliliit na pautang na ang yan ay character-based lending. Walang naka-mortgage, walang naka-piyador. Yun ang piyador. Hindi mo kailangan magbigay sa akin ang rehistro ng motor mo. Ang microfinance is character-based. Base sa iyong ugali, ang uutangin kita ng Santo Domingo. Base sa background check, pwede kang pagtiwalaan sa 50,000. Ano ang microfinance?
So, kailangan maganda ang takbo ng kaperahan doon sa organization para makapag-launch ka o makapagsimula ka ng ganitong mga business. At hindi ka na pupunta sa 5-6 o kaya doon sa Bombay. Nakamuko. Kasi we resort to that. Kasi wala tayong pwede pakuhanan eh. Samantalang kung mayroong samahan, yung mga magsasaka, doon ka na. Ang isang cooperative, ano yung pinaghahati-hatian every year? Di ba yung tinatawag na patronage refund? Every year, pinaghahati kung maayos ang takbo ng kooperatiba, lahat ng kinita ng kooperatiba balik sa mga miyembro base sa pagkapagtangkilik mo. Bibilangin kung ilang beses kang bumili, kung ilang beses kang nagrenta, at ahalaga. At yun ang inyong makukuhang patronage refund. Kami mga empleyado sa bayan, tapos unang din, hindi na lang kami, nagsimula kami ng isang cooperative and it became an outstanding cooperative. Institution basically. Naggawa din ang DEX, naggawa din ang landang ng kanilang cooperative, yung mga empleyado. Pero ang SADAR was awarded outstanding. Ay di pangangailangan namin 300,000 piso ay doon na namin nakukuha. Ang baba-baba ng interest, kasi bakit namin pahihirapan ng aming sarili, aming family? Meron pa kami patronage refund na pinaghahati-hatian every year. Balik din yung interest namin, babalik din sa amin. Di ka naman yun yung ganda ng cooperative. Okay. Sige, let's go. And then, ito yung business, enterprise development, and then yung basic social system like health. Mayroon kaming tie-up with PhilHealth pagdating sa insurances ng ating mga ARDs. And then sa education, ang daming scholar ng programa, yung mga anak ng ARD, ang daming nakapagtapos na ang net finance ay daw. And then ito, potable water system na dito ay pangirapan kami. Dahil ang unang pinopromote dito, yung sasalain yung tubig, lalagyan ng pansala, yung tubig na ito pinumumpa. Tunda. We call it tunda here. Na, kuminsan hindi naman potable, pero doon na rin na kuha ng inuwi ng mga magsasaka. So, tinuruan sila how to filter. Gagawa ng filtering, hindi machine, kundi tuturuan yung ilang level yung dadaanan ng tubig. Anong mo, how is it cool? Nakalimutan ko na. Tapos paglabas ng tubig, kapag sigurado maraming ako'y pina-attend din ng training dito. Kaya nakalimutan ko na lang ang pangalan ng program. So ang daming dito ginawaan yung parang semento siya, pero dadaan dun yung tinundan yung tubig paglabas na lang po. Sobrang linis niya. So, ilan yung hopefully, I'm hoping dito na babalikan namin kung hopefully meron pang nakaya doon sa mga ipinagawa ng I'm sure yung magagaling na cooperative maintain. And then finally, so meron kaming legal division. Agrarian Justice Delivery Program is a fundamental component. Na kanina, may tunggali. Hindi basta papayag yung may ako'y.
O yung ARB naman, ang maligalig. Yung farmer naman ang medyo maligalig. So, yan ay maghahaw yung mga reklamo. So, meron kami dati, we call them barefoot lawyers. Yung mga barefoot lawyers, yung non-bar passer, na talagang pupunta sa mga barangay na may ARB para tingnan yung concern ng mga magsasaka, tuturuan ng mga legal na mga pamamaraan. Ngayon, ay di meron kami mga tawagin ay paralegal doon sa office, pero hindi na ganun kadami. Pwede kayong mag-consult doon kung may problema. May yung hindi pagkakaunawaan sa mga magsasaka at sa mga ari. So we provide that. Meron din kami court, yung agrarian, adjudication of agrarian cases. Dalawa yun, may PARAD, Provincial Agrarian Reform Adjudication Board. Basta, may judge doon. Doon nililitis yung mga usapin na may kaugnayan pagdating sa lupa at tenancy sa mga masasaka. Hindi dun sa regular court like the MPC, the RTC. Pag-aalala, halimbawa, naghali ng kaso sa MPC yung isang farmer. Pag-aaralan ng MPC, may agrarian issue ba dito? Pag may agrarian issue, ito pos. Dito sa mga korte ito, sila ang uusga doon. So we have one based sa Lipa, and we have another one based in Naso. So doon na nagkakameron ng resolution yung mga kaso na may kaugnayan sa may-ari ng lupa sa Naso. So ito yung project split. Sige. Ma-orient ako. So split, ano nga yun? Split means support to parcelization of land for individual title. Support to parcelization. Meron kasi, para mapadali yung pag-cover ng lupa, mayroon mga pagkakataon na ini-issue. Noong una, kung tawagin namin ay mother closure. So, anong gagawin doon? Isang title lamang ang i-issue para madali, to fast track yung paglilipat ng lupa sa mga magsasaka. Sa halip ng individual title, may mother closure na nakalagay lahat doon ang pangalan ng mga beneficiary, yung mga farmer na qualified na maging ARB. So lahat sila kamay-ari. Ngayon, mayroon din naman yung collective flow ng issue ang dapat ng collective, halimbawa tatlo ang may-ari. Minsan magkakamag-anak, yun. Tatlo, doon sa title, tatlong pangalan. So, ibig sabihin, tatlo ang may-ari yung titulo o yung area yun. Ay ngayon, may mga magsasaka na kakagulo rin. Kasi tatlo. So, ang dapat na issue ng individual title, tama? Yan ang ginagawa namin dito sa project split. Kailangan daw maging individual ang pagmamay-ari. Sige nga, support the parcelization of lands for individual title. World Bank and finance, the project will involve subdivision of 1.38 million hectares, including Batangas and its municipalities. So yon, meron silang collective certificate of land ownership awards of CC CLOA into individual titles. By the way, wala namang pinagkakita sa regular title, yung title na pinamamahagi ng DAR o ginagamit ng DAR. Wala. Nakalagay lang doon sa title. May nakalagay, Certificate of Land Ownership Award. Nakalagay. Just to identify na ito, nakuha itong lupa
lumap ito sa pamamagitan ng programa. Kaya ang tawag doon sa title na napapunta doon sa mga LRT ay LOA, Certificate of Land Ownership. Wow. Nung nauna, nung OLT, yung unang programa yung 7 hectares na maisan at saka palayan lamang ang makukover, ang tawag doon sa title ay EP, Emancipation Patent. Emancipate means ano? When you say the word emancipate, to emancipate, freedom, halagan sa pagkakatali. So freedom, emancipate. Kaya tawag sa kanya, emancipation pattern. Doon sa title. And then yung binago, yung CART na. So remember, CART started in 1988. Sino ang presidente natin na nag-push ng comprehensive agrarian reform? No other than our first lady or first woman president, President Corazon. Siya talaga. Yun ang naging centerpiece program ng Department of Agrarian Reform. Anong sinasabi doon sa CART? Lahat na kahit anong talim, cover ng land reform. Hindi mais at palayan lamang. Lahat. Basta malaking ari-ano. So sige, next. Major components, ipaparcelize, ibig sabihin susupatin. Meron kaming surveyor na pupunta to parcelize. And then capability building, which we are doing. Ano yung capability building? Yung pinapapag-member ng organization. Yung sinasabi ko sa inyo yung organization na in-organize ng DAR, mag-member yung mga tao, tinuturuan yung pamangilitan. Ano? Nila. So, kasama dun yun, plus project management, monitoring, and evaluation. So, kung ano yung accomplishment, halimbawa na subdivide na yung lupa, ika mother CLOA or CC CLOA, collective CLOA, pinarcelize na, so may kanya-kanya ng may-ari, dapat monitor namin kung ano yung development, no? Ilan yung nag-opt para ilan yung nagsabi na gusto kong ma-subdivide yung property. So we have to monitor that. Next. So that ends my discussion. Okay? Yun na tatapos. Remember, in economics, in anything that we do, in any decision that we will make sa buhay natin, kasi resources are limited. Pera nyo, limitado. Right? Number one, oras, limitado. May tinatawag tayo ng economics. Opportunity costs. Opportunity for time. Nagpunta kayo dito, may sinakripisyo kayo. Right? Hindi kayo na-attend doon, hindi kayo na-attend. Dapat sulit. Kaya dapat paglabas dito, ano nga ba sinabi ni Mr. Francis about agrarian? Para hindi good. Or else, katakot-takot na pagsisisi. Sa pagbili ng pantalon, ito limitado pera natin. Kaya pag hindi natin napili yung pinaka-gusto natin, ito katakot-takot na pagsisisi. Kasi limitado ang resources. So, anything we do, meron tayong opportunity or any decision that we'll make, there is an opportunity for that. So, yan ang itinuturo ko sa Lasal for 19 years. Sa gabi, pagkakalabas ko sa lahat, ay meron ako ini-introduce eh, taga-Lasal daw ako, Joanne. Hindi po ako taga-Lasal. Taga-Dar po. Nagpumunlight lang ako sa Lasal sa gabi. At marami kaming nagpumunta doon. Taga-DDI, taga-DPWH, nagtuturo. Ang mga eskwela doon, they have to wait for us. Taga-Nesta,
Nestle, yung mga accountant sa Nestle, they go to LaSalle, delivery. Sa RTC, yung mga prosecutor, yung mga lawyer, nagtuturo sila ng legal arrangements. So si Jenica is also a product of De La Salita. Joanne, this was my student before. Okay, PSU is so close to my heart. Why? I finished my Master of Studies at PSU, Batangas City, 1997. Doon ko tinapos, major in public administration. So, ang sama ng daan from Rosario going to Batangas then, sinatsaga ko, naghihintay ako ng Supreme. Matapos ko lamang ang aking Master of Studies. Wala pa noon yung directive na hindi ka pwede maging division chief. Not unless you have your Master of Studies. Talagang goal ko na ako'y mag-masters after taking up my undergraduate course. So with that, did you learn something? Or else, lugi ako. Tagal ko nagsasalita din eh. So, thank you for listening. I hope you learned something. Yun ang ginagawa ng karate namin. At maraming salamat sa opportunity na binigay sa akin. I was telling them po, I remember Miss Gallego of PSU Alailan. May symposium lagi siya, yearly. For 7 years, ako lagi ang pinapadala ng labo. Yung subject ng agrarian reform, taxation, and cooperatives. So they'll be inviting somebody from DAR, from the IR, and from the CDA para magbigay ng symposium o maging resource po. Okay, so with that, thank you. Thank you, ma'am, for the opportunity. Surprise, Jenica. Thank you po, Maro. Nawa po ay marami po tayong natutunan kay Mara El Sur. Marami na, wait lang. Energy check. Yay! Wala ng energy. Isa pa. Energy check. Yay! Ayan. Maraming salamat sa pakikinig. Sana talaga marami kayong natutunan, nakilala niyo ang DAR. Sa totoo lang, natutuwa ako dahil sa buong probinsya po ng Batangas, ito lang pong PSU Lubao Campus na nag-o-offer po ng College of Agriculture and Forestry. Isa rin po akong estudyante ng PSU po ngayon, currently studying first year po College of Law. So, hello mga Red Spartans. So yun, nakakatuwa dahil sa totoo lang humahanga ako sa inyo kasi kinuha niyo yung hamon na mag-aral ng agrikultura. Nawa, ngayon kayo mga incoming second year, along the way, third year, fourth year, hanggang pag-graduate nyo, along the way, ma-realize na yung halaga nyo sa lipunan. Bilang lang kayo, one of the few, kumbaga, nawa ituloy-tuloy. Sa panahon kasi ngayon, kukunti ng ating mga magsasaka. Matatanda na sila, bihasa kumbaga, advance ganun. Pero nawa, pagka-graduate nyo, ituloy-tuloy nyo dahil kapag wala na sila, paano tayo kumakain? Naiisip niyo ba yung kahalagahan niya sa ating lipunan? Bibihira, kumbaga one of the few talaga. At itong programa ng DAR, itong youth engagement, yung stakeholders with the youth, isa lang ito sa programa kung saan nilalapit namin, pinapakilala namin ng DAR. At papakilala ko nga po pala sa inyo itong aming isang program, itong Pelikula Agrario. Kakatapos lang po ito na activity. Sayang nga po at walang nakasali dito sa galing po sa BSU Lubao. Ang Pelikula Agrario po, ito po ay isang short film competition kung saan yung tertiary level students nationwide would tell stories of land ownership experienced by the ARBs, Agrarian Reform Beneficiary Organizations, or yung ARBOS po natin, and other agrarian-related projects po. Kumbaga kakatapos lang kasi nitong aming Regional Pelikula Agrario Film Festival, papakita ko po sa inyo yung nanalo sa amin ARB category from Lyceum of the Philippines University, Batangas. Kamusta naman ang okay mga dokumento yung para sa batting script? Kung may kaya naman kayo para sa mga dokumento, sasama ko kayo sa daan.
pagiging isang magsasaka? Ito naman po ang sagal. BSC walang ilan po. Arrow category. Kung walang magsasaka, walang kakainin ang bawat isang Pilipino. Ayan, yung dalawang film na yon, ilalaban namin siya ngayong August sa Central Film Festival. Ito ang, kumbaga, representative ng Batangas. Sabi nga kanina, kung wala ang mga magsasaka, ano ang ating kakainin? So yun, kung makikita niyo din, namigay kami ng sugar-coated peanuts tsaka ng banana chips. Ito po ay products ng ating mga agrarian beneficiaries. Anong organization po? Lahat pa rin. Ayan, baka meron kayong questions habang nandito pa kami. Questions po? Wala na naman po. Malinaw na po. Pag nagtanong po ang Maro X Sur, may makakasagot po. Maro, baka po may tanong po kaya sa kanila. I-quiz pala natin sila. Sige. Gaano kalaki yung retained area ng isang land lumo? Louder. 5 hectares. So, anything more than 5 hectares, pagka more than 5 hectares, will be covered by tandaan niyo yung tatlong components ng nature Racer, program. sino ang tandaan tatlong component? Kahit isa lang mabigay. Yung tatlong components, ilisa-lisa ko. Yung pauna-unahan, Alam mo, parang uulitin mo ang presentation. di ka? Kahit isa lang daw po. May nakikita kong bumubulong dito. Feel ko alam ni Kuya. Ano po, yung agrarian reform beneficiary and land tenure improvement. Anyone? Meron ba dalawa? Sino pa ang gusto ng banana chips? Anyone? May dalawa pa bukod sa LTI? Ate Ju- Or anyone na gusto mag-share ng learnings ng mga na-discuss ng Maro X Sur? Ayun si Ana, nagsisearch. Bali, natutunan ko po yung about po sa kapag po may kinuhang part ng or pag po may-ari po ng isang owner, binibigay po siya sa mga walang landes o mga magsasama para po may tutulong po yung Parang maiiyak na si ate. Ate, thank you po. Ano yung pangalan niyo? Angela. Last one. Gusto ko lalaki naman na mag-share. Ano, sige, kanina naman siya nakangitan. Ang natutunan ko po sa discussion ngayon ay
owner, yung talagang sinabi ni Angela, na kapag yung lupa ay, kumbaga yung madami, yung sobra-sobra yung kanyang nasabukan na lupa, ay maaari po din ng park para ibigay dun sa mga farmers na balak mag-negosyo o magtanim ng iba't ibang uri ng mga crops na maaaring makatulong sa kanila. Pag-graduate ko po, balak ko pong magsimula ng isang negosyo na makakatulong sa akin at sa mga pwede kong matulungan. Pag kumuha ko ng mga labor na magtatrabaho sa aking farm, yun lang po. And muli po maraming salamat sa mga incoming second year students ng College of Agriculture and Forestry. Ma'am, pwede mo. Wala po kaming kaunting appreciation. Mar Exor. Certificate po of Appreciation to Batangas State University, Lobo Campus in recognition of the institution's meaningful support and active participation in the stakeholders' engagement with the youth for Project SPEED, advancing awareness and multi-sectoral collaboration, signed by our OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Attorney J. Santino Imperial, and Provincial Agrarian Reform Program Officer 1, Carolina Erica Inamboyan. Thank you po sa DOT. Thank you po. Ayan. Ate. Kuya. Pipicture mo pa kasi. Picture ang dapat. Picture mo na po tayo. Ayan, hindi namin kayo po uuwiin ng gutom, ate. Provide na po natin lunch. Ayan, thank you ulit. Ingat po sa inyo. Kung hindi po ako nakaano sa sige po. Pasensya na po. Nakakahina si appearance po. Ilan ba? 5. Papi-prepare ko lang ang inyong sige po. Sige po. Gracias.